in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go.
Amen mga kapatid. God first morning po sa lahat ng nariyan ngayon sa live ngayon. Salamat sa musical offering na yan galing sa AUP Church. Ano po? Galing yan sa AUP. Kinuha natin doon mga collection natin dati nung nanonood pa tayo doon ng pandemic. Ano? Yan yung aking mga na-collection. So, tayo ay pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito at patuloy tayong makakasama natin si Jesus, matututo ng iba pa at makakapag-reflect tayo, no? At kayo sa mga testimony ng iba. Sa umaga na ito, muli nating makasama si Pastor ay February 27 habang ginagayak ni Pastor ang kanyang PowerPoint. Tayo muna ay magbatian. Ano po? God first morning po sa lahat na natin ngayon. Sina Ate Lorna, Ate Mitch, at yung mga masisipag natin. At yung mga excited, ano? Excited sa ating mga devotional, ano? Ate Revi, and kamusta po kayo? Sister Mildred, Sister Wilma, at si Nanay Fina Rico Hermoso. At yung iba, papasok pa lamang during the time. Ano po? Pastor, tinatawag niyo po ako. Pa-share daw po ng accept. Ito pala. Ayan, access ko na. Ayan na po. So, ayan mga kapatid, ngayon ay February 27, bukas last day na naman ng February. Ano po? Last day na naman ng February. So, mapasok na naman ang March. Ang araw talagang mabilis kapag tayo ay busy sa ating mga gawain. Busy sa activity sa church. Ito yung isang maganda, no? Hindi tayo naboboring. Kaya kung kayo naboboring mga kapatid, abay marapat lang na maki-action na tayo sa church, ano? Sa ating gawain. Ayan, hindi ko natanggal yung malaking picture ni Pastor. Okay, ipagkalob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. God first morning. God first morning po sa lahat po ng ating po mga kapatid, no? Patuloy po tayong pinagpapala ng ating Panginoon. So, subukin ng propeta part 2, February 27. So, tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pag-gising niyo po sa amin ngayong umaga. Kayo po pinupuri namin. Kayo po nagbigay sa amin ng buhay, ng kalakasan. Sa umaga na ito ay aming dinadalangin. Ang aming pong pag-aaral, ang aming pong karunungan, ang aming pong isip ay madagdagan ng kaalaman na nagmumula sa inyo. Gawin niyo pong panatag ang aming puso't isipan. Salamat po o Diyos sa patuloy na patnubay sa amin at pagkakaloob ng mga biyaya. Salamat o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga po na ito ay nakikiramay tayo kay Sister Henriette Agustin sa pagkabatay ng kanilang mahal sa buhay. At gayon din po kay Sister Jen Kilio, yung dating teacher po dyan sa Maygapan, na namatayan din ng kanyang tatay. Yung tatay niya na yun talagang masipag yun sa kahit tanghalin tapat ay nagbabasa ng Bible, nag-worship yun. Nagbabasa ng Bible yun dyan sa may Gapan Church. Ayan, talagang na masigasig na kapatid din natin. So, yun na maalam na yung tatay ni Ma'am Jen. Nandiyan sila ngayon sa Obando. Isama natin sa panalangin. Siya i-comfort ng Panginoon at ang mga mahal sa buhay ni tatay. So, yun po. Ang ating pong key text ngayon ay 1 John 4:1. Yan, dyan po natin matatagpuan. Sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. Yan, maraming lumilitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. So ano po ang dapat na gawin? Huwag paniwalaan ng bawat espiritu, kundi subukan. Huwag tayo maging mapaniwalain, mga kapatid, no? Subukan din natin, subukan natin mabuti. Ang sabi po dito, ang pagbabago sa pagsusuri ni Bates sa kaloob ni White ay dumating noong November 1846 sa Tombsham, Maine, na magkaroon siya ng pangitain na may kasamang astronomical data. Bilang isang dating mandaragat ay alam na alam ni Bates ang paksa. So dito po mga kapatid, si Joseph Bates ay namangha sa pagkakataon na ito dahil nagkaroon ng pangitain na may kasamang astronomical data. So sa madaling sabi mga kapatid,
Ako nga, hindi ko nga alam yung astronomical data na yun. Nakakaalam yun yung mga mandaragat eh. Ayan. Ayan, sige Melvin, mandaragat yan. O, yun ang nakakaalam niya eh. Pero grade 3, hindi yan basta-basta malalaman. Kasi si Mrs. White, grade 3 lang yan eh. Tignan natin mga kapatid ko. Kalaunan ay sinabi niya kay J.N. Loboro ang kanyang karanasan sa Top Sham isang gabi sa presensya ni kapatid na Bates na noong pa man ay hindi naniniwala sa mga pangitain. Ulat ni Loboro, si Ginang White ay nagkaroon ng pangitain kung saan nagsimula siya magsalita tungkol sa mga bituin. Nagbigay siya ng isang kumikinang na paglalarawan na may kulay rosas na senturyon na nakikita na nakita niya sa ibabaw ng isang planeta at pagkatapos ay idinagdag ito, nakikita ko ang 4 na buwan. So nakita niya yung mga 4 na buwan, biruin nyo. Saan planeta yan mga kapatid? Actually marami talagang planetang ginawa ang Panginoong Diyos eh. No, iba't ibang mga tao yan. Iba't ibang mga lahi ng mga tao yan. Iba't ibang nilalang ng Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ay manlalalang mga kapatid. Hindi na yun, hindi na yung katakataka. Common na lang sa Panginoong Diyos ang maglalang. Yun ang katotohanan doon. Kasi ang earth nilikha niya out of nothing. Di ba? Walang ginamit na materialis ang Panginoong Diyos nung likain niya ang sanlibutan na ito. So mandilika ang Panginoong Diyos. Normal lang na nagdilika siya. Kaya lang sa mga atheist, sa mga scientific mind, hindi yan sila maniwala hanggang nila napatunayan. Mamamatay na lang sila, hindi nila pinaniwalaan yun. Hindi pa sila nakapunta eh. Sino ba naman makapunta sa mga planeta na yan? Hindi kaya makaimbento ng tao na makapupunta sa mga planeta na yan. Yun ang totoo doon mga kapatid. Walang tao ang makakagawa sa sanlibutan ng makapunta sa mga planeta na yan. Wala mga kapatid. Wala. Ang tangi lang makakagawa niyan ay ang Panginoong Diyos. Nadalin tayo sa mga planets na yan na nilikha ng Panginoong Diyos sa susunod na mga panahon. Kaya ang gusto natin sa pagdating ng ating Panginoon, makasama natin siya. So ngayon, ang goal natin mga kapatid, hindi lang langit eh. Kasi napag-aralan natin sa Ezekiel, si Satanas o si Lucifer, light bearer galing sa langit, laging nasa langit eh. Dati, di ba? In niya yung langit. Gusto niyang agawin yung langit. So tayo mga tao na naghihintay sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo excited doon sa mga bituin o doon sa mga langit. Dapat maging excited tayo doon mismo sa ating Panginoong Diyos na paparating. Yan. Sabi ni kapatid na Bates, pinapanood niya ang Jupiter, nagpatuloy siya sa paglalarawan ng ilang iba pang astronomical phenomena. Matapos lumabas si Ellen White sa pangitain, tinanong siya ni Bates kung nakapag-aral na ba siya ng astronomiya. Sinabi ko sa kanya, paggunita niya na wala akong maalala na tumingin sa isang astronomiya. Ayan, ibig sabihin hindi nakapag-aral si Mrs. White. Pero meron siyang pangitain na ilarawan niya mga kapatid. Mangmangha ito si Joseph Bates. Si James White ay may parehong opinion tungkol sa kanyang kabuang kakulangan ng kaalaman sa paksa. Kilalang kilala, isinulat niya sa paglalarawan ng pangitain ng Top Sham noong unang bahagi ng 1847 na wala siyang alam tungkol sa astronomiya at hindi niya masagot ang isang tanong na may kaugnayan sa mga planeta bago siya nagkaroon ng ganitong pangitain. Kaya kahit ako, di pa ako nakasilip dun sa teleskopyo ba yun na ginagamit nila para makita yung mga planets. No? At least, ang mga tao nakalika ng pansilip man lang sa planet. Di ba? Nakalika ng pansilip man lang. Pero hanggang silip lang, hanggang tingin lang, hindi mapupuntahan ng kahit sinong tao yung mga planeta na nakikita na yun. Wala, mga kapatid, wala. Impossible. At dito, mga kapatid ko, nakakamangha. Si Joseph Bates ay halos malaglag sa kanyang kinauupuan sapagkat merong isang tao na binigyan ng pangitain ng Panginoon, walang alam sa planeta, hindi alam yung astronomical, pero nadidescribe niya
dahil meron pangitain siya galing sa ating Panginoong Diyos. Ang ebidensya ay sapat na para sa pag-aalinlangan, para sa nag-aalinlangan si Bates. Mula noon ay matatag siyang naniwala na siya ay may banal na kaloob. Ayan, kasi nga matagal pinag-aralan ni Bates yan, nag-aaral siya niyan. Diba? Yan yung isa sa mga kumbaga, sa subject nila talagang matagal nilang pinag-aralan yan astronomically. Pero nalaman lang saglit ng isang grade 3. At hindi lang yun, pangitain ay 4 na buwan pangitain sa planeta. Yun ang nakapag-ano kay Joseph Bates pala, mga kapatid. Napagpasyahan niya noong April 1847 na binigyan siya ng Diyos ng kaloob upang aliwin at palakasin ang kanyang nakakalat na punit at binalatang bayan mula nang sila ay mabigo noong 1844. Kaya noong January 1848, hindi mo ni Bates ang kanyang mga mambabasa na huwag tanggihan ang gawain ni Ellen White dahil lamang sa kanyang pagkabata at may sakit na kahinaan ng katawan at kakulangan ng kaalaman sa mundo. So dito kabataan pa si Mrs. White. Sa panahon na yan, mga kapatid, kabataan pa lamang siya. Sa madaling sabi, kabataan na kulang pa sa kaalaman. Pero yung mga pangitain naman ay galing sa Panginoong Diyos. Pagkatapos ng lahat, itinuro niya ang paraan ng Diyos kailanman ay gamit ang mahihinang mga bagay ng mundong ito upang lituhin ang mga matalino at makapangyarihan. Nakalagay yan sa 1 Corinthians no? Na ginagamit ng Panginoon ang mahihina, ang mga mangmang, para hiyain ang marurunong at nagmamarunong at nagmamakas. Kaya mahalaga talaga na stay humble, mga kapatid. Stay humble lang tayo. Huwag mapagkumbaba. Dahil ang Panginoong Diyos naman magtataas sa bawat isa. Ang Panginoon, ayon kay Bates, ay gumawa ng ayon sa kanya upang hikayatin ang maliit na kawan sa mismong oras na marami sa mga naunang pinuno ang tumalikod dito. Minsan ay mabagal ako, sabi niya, na maniwala na ang mga pangitain ng kapatid na ito ay sa Diyos. Ngayon pa man, hindi ko kinalaman ang mga ito sapagkat ang salita ng Panginoon ay tiyak na malinaw na ang mga espiritual na pangitain ay ibibigay sa kanyang bayan sa mga huling araw. Yun naman pala. No? At yun naman ay kagandahan dito kay Joseph Bates. Hindi siya nagkulang sa pag-aaral ng banal na kasulatan. May dumating nag-aangking propeta, may dumating na mayroong pangitain. Bagamat di siya agad naniwala, kasi tama naman talagang attitude yun. Huwag ka talaga agad maniwala. Yung talaga yung number 1 na attitude, person for one. No? Huwag ka agad maniwala doon sa espiritu na mayroong prophet, mayroon siyang pangitain. Bagkus, suriin muna, siyasatin muna kung talagang siya ba ay sa Panginoong Diyos. Kahit na yung mga nagpapagaling, nagpapakilala, propeta raw siya, ganito raw siya, ganyan daw siya. Kailangan suriin muna. Kahit nagpapakilalang apostol, na ako daw ay apostol, ako ay apostol, suriin muna. Katulad din sa pag-identify natin ng prophet. Ganun din yung pag-identify natin sa apostol. I-identify muna natin. Kung yan ay tunay na apostol, dapat yung sinasabi niya ay patungkol sa banal na kasulatan. Itinataas ang Panginoong Diyos at hindi ang kanyang sarili. Ngayon, may mga nagtayo ng relihiyon, nagpapakilalang sila daw ay apostol. Pero ang itinatayo naman sarili nila. Ang kanilang ini-highlight ay sarili nila, di ba? At hindi naman ang Panginoong Diyos. So, sa ganoong bagay, X na agad, red flag na agad, hindi yun sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Tapos yung doktrina pa niya, hindi ayon sa Panginoong Diyos. Hindi ayon sa banal na kasulatan yung doktrina na nagpapakilalang apostol. No. Lalo na yung nagpapakilalang propeta. Kung hindi ayon yung doktrina niya sa Biblia, hindi yun totoo. Hindi yun sa Panginoon. Yan ang ating titiyakin. Pero, lagi nating iisipin, no, si Joseph Bates, nakita niya, hindi siya nagkulang sa pag-aaral. Alam niya na mayroong propetang tunay na darating sa remnant church. Yan, alam niya, no? Kailangan nandun din sa isipan natin yun. Na sa ganun, hindi tayo madaya at hindi rin tayo malagpasan ng tunay na propeta. At hindi tayo madaya ng bulaang propeta. Talagang gamay natin yung banal na kasulatan. Kaya't gagawin nila ang aming gagawain ay hindi upang hamakin, kundi upang subukin. Yan, hindi natin nahamakin yung mga nagpapakilalang siya ay propeta, siya ay apostol ng Panginoong Diyos,
disciple ng Panginoon, ito yung kanyang gift, no? Sa lingkod daw siya ng Panginoon. Hindi natin siya hamakin, kundi subukin ayon sa banal na kasulatan. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa atas na iyon. Yan, yun ang pinakamaganda. Tulungan tayo ng Panginoon. So yung part 2 na ito, idiniin na mabuti na subukin ang bawat espiritu. Huwag maniwala agad, pero subukin. Huwag, anong term na ginamit? Huwag hamakin, kundi subukin. Yan. At mag-ingat tayo. Marami ang lilitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. At rare lang ang pagdating ng mga tunay na propeta. Maaring bago pa dumating ang Panginoon, maaring bukod pa kay Mrs. White, mayroon pang paparating na propeta galing sa ating Panginoon Diyos. Kaya magbabantay tayo mabuti, mga kapatid. Huwag natin basta-basta hamakin, bagkos subukin natin. Di ba? Subukin natin. Maaring ito'y sa Panginoon Diyos. Sa huling panahon yan, maaring may dumating pa. Kasi sabi sa aklat ng Joel, ganun eh. Sa huling araw, mga kapatid eh. At part tayo ng huling araw. Hindi natin alam kung kailan pa darating isa pang propeta na yon, no, na magbabahagi sa atin. Kasi may mga prophecy pa na hindi pa natutupad eh. Yung paparating dyan sa Apocalypse, mga kapatid eh. Yung mga 6 seals, 7 seals na yan eh. Marami pa ang patutupad pa lang ng mga prophecy. So, siguro may ibig dahil sa kabutihan ng Panginoong Diyos, sa biyaya ng Panginoon, may gagamitin siyang propeta rin para i-guide tayo. Ang kailangan lang maging handa tayo, di ba? Nasubukin ang bawat espiritu na huwag nating hamakin. Yan, no? So yung keyword para sa 2 araw na ito ay subukin. So salamat sa Panginoong Diyos at ginagabayan niya ang kanyang bayan na nalabi. Hari nawa, tulungan ng bawat isa sa atin na maging matatag sa pananampalataya at patuloy na mag-focus sa pag-aantay sa pagdating ng ating Panginoon at habang naghihintay nga, mangaral na mabuting balita. At isama natin sa panalangin ang kombinasyon ng General Tinio, ng Peñaranda at ng San Leonardo sa pangangaral dyan sa Peñaranda rin. So nagdadalaw-dalaw sila. Sila ay nagba-Bible study. Isama natin sila sa panalangin na maging maayos at marami silang ma-Bible studyhan ng mga tao sa paligid. So God bless po sa inyo pong lahat at patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon saan man tayo naroon, saan man tayo pupunta. Patuloy natin isama sa panalangin ang kagalingan ni Brother Alex Gavernia at gayon din po kay Sister Ana Rosbel Hermino at sa ating pong mga kapatid, yung isa sa mga kapatid dito sa bahay pare na na-aksidente ngayon nasa PGH, tama ba yung Prosco? Isama natin sa panalangin, hindi ko lang matandaan yung name niya. Isama natin sa panalangin na wag namang maputulan ng paa kasi dahil na-aksidente sa motor, naputol daw yung mga litid. Nawa, hindi maputol yung paa niya at maghilom ito at gumaling. Kapatiran natin dyan sa bahay paring State Church. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos, patuloy din na pang pakikiramay sa mga kapatid nating sumawang family. Sama natin sila sa panalangin. Patuloy silang aliwin ng Panginoong Diyos sa mga oras na ito. So God bless po sa inyo lahat at ibalik na po natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano. Okay, Melvs? Amen. Salamat po, Pastor, sa magandang paliwanag sa ating lesson ngayon. Kaya ang tamang keyword ay subukin. Subukin mo ako, sabi ng Panginoon. No? Ganyan din sa ating sa stewardship, subukin mo ang Panginoon. So, ano nga ba yung astronomical data, Pastor? Actually, ang mga nag-aral lang seaman, dapat alam nila to. Ako kasi hindi man ako nag-aral lang seaman. Ako ay lamang yung, kumbaga ay napadpad lamang sa barko at ako hindi naman talaga seaman, computer engineer po tayo, mga kapatid. So ang astronomical data tungkol sa mga stars, mga stars yan, mga sumisilip-silip sa telescope yan, sinisilip nila minsan pag gusto nila at meron sa tinitingnan nila yung mga stars, position, so makikita mo dyan yung mga positions ng stars and planets. Ayan, makikita sa astronomical data, at saka yung orbital paths ng planets and moon. Yan yung mga nakita ni Ellen White na kung saan, sabi dito sa lesson natin, ay noong una si Joseph Bates ay bilang isang seaman na
pagsiman, maraming nalalaman sa astronomical data kasi gumagamit sila ng, nung araw wala pa naman yung mga tinatawag na radars eh. Gamit nila yung mga stars, sinisilip nila gano'n, kung nasa na sila malalaman nila, no? May palatandaan sila, uy, ayun na yun, kita na natin. So, ganitong distance ay narito na tayo sa area na to. According sa map, malalaman nila kung nasa na sila, nakakarating sila sa kanilang pupuntahan, no? So, yan, hindi siya naniniwala, ano? Hindi siya naniniwala sa kay Ellen White. Sino ba yan? Anong propeta? Anong prophetic gift ang meron yan? Eh, nung nagbago yung isip niya, no, 1846, ba, nag-prophesy si Mrs. White, ano? Na sa patungkol sa astronomical data. Nagulat siya sa astronomy. Eh, isang grade 3 lang tinapos ito, no? Isang mahinang nilalang na magsalita ng gano'n, wala talaga siyang kamalay-malay doon, sabi ni Joseph Bates. Hindi, imposibleng alam niya ito. Isang grade 3 ang tinapos na isang kabataan babae na alam yung ganito, no? Alam niya, no? Si Mrs. White hindi naman nakapag-aral, no? So, ayan na, nagbago yung pananaw niya nung tama yung sinabi ni Ellen White tungkol sa astronomy na nalalaman, kabisado yan ni Joseph Bates bilang siya isang mandaragat, na po. So, ang sabi dito ay ang katibayan ng kaloob ng prophecy, eh, kakulangan sa kaalaman tungkol sa astronomy bago ang pangitan niya na isa sa mga nakita niya, no? Ginamit ni Bates yung para mapatunayan niya talaga itong si Mrs. White ay propeta dahil doon nakita niya yung kaalaman ni Mrs. White na hindi yan galing sa isip mo, kundi binigay talaga ng Panginoon sa iyo. So, sa panghuli ay ang pananaw ni Joseph Bates tungkol sa paggamit ng Diyos sa mahinang tao. Kita niyo po, ginagamit ng Panginoon ng mahinang tao, no? Grabe, no? Bilang isang mahina, hindi nakapag-aral, may sakit pa. Kasi nagkaroon ng problema yung paa niya, naalala niya sa mga nakaraang araw. Tapos, ginamit ng Panginoon, di ba? O, sabi ganoon dito ay noong January 1848, hinimok ni Bates ang iba pang mananampalataya. Yung iba pang mga mananampalataya, tinawag ni Bates, ano? Na huwag agad tanggihan ang gawain ni Ellen White. O, kasama na tayo doon, mga kapatid. Huwag natin agad tanggihan, ano? Dahil lamang sa kanyang murang edad, mahinang kalusugan o kawalan ng kaalaman sa mundo. Kaya mga kapatid, ang keyword sa araw na ito ay subukin natin kung ano man ang sinasabi ni Mrs. White dahil ito tunay na magpapalago sa atin, ano po. Yan naman ay biblical lahat, ano po. So yan, salamat po Pastor at nating nalaman ang kung paano tayo lalago sa pamagitan ng banal na kasulatan at sa mga aral, sa mga writings ni Mrs. White, talaga naman tayo matututo, ano po. So sa pagpapatuloy mga kapatid, muli tayong tumutok at matuto pa doon sa CLPM. Makinig tayo ng mga reflection doon at sisingit-singit tayo. Kung gusto nyo mag-reflect, i-chat nyo dyan at ating isesend doon, ano? I-comment natin doon or babasahin ko mismo, ano po, para tayo makaparticipate din doon, ano po. So ayan, hintay lang natin sandali, mawawala yung aking picture at mapapalitan ng picture nila. Tayo ay patuloy na matuto pa. Pakisama sa panalangin kaming lahat na may karamdaman na sabi ni Nanay Pia na sige po, gumaling sa aming mga sakit. Ayan, sige po. Siya kay makaila ng matinding pagkalugi at sinabi niyang kapag nabayaran na niya ang kanyang mga utang, saka siya magbibigay o magbabalik ng ikapo. Itinanong ko, paano mo tinitingnan ang ating pananagutan? So tiningnan po niya tinanong po niya yung nagtanong sa kanya. Sabi po dito, paano mo tinitingnan ang pananagutan natin sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, hininga at ng lahat ng pagpapala nating tinatamasa? Nais mo bang patuloy na lumaki ang ating pagkakautang sa Diyos? Nais mo bang pagnakawan siya ng bahagi na kailanman hindi ibinigay ng Diyos sa atin, kundi para sa pagpapalaganap ng kanyang gawain, pagsuporta sa kanyang mga lingkod na pastor? Upang sagutin ang iyong tanong, tanungin natin ang propeta Melakaya. Sabi po dito, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Ngunit inyong sinabi,
sa ano ka namin ninanakawan, na para bang may kagustuhang hindi maunawa ng paksang ito. At narito ang sagot, sa mga ikapo at mga handog, kayo'y sinumpa ng sumpa, sapagkat ako'y inyong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Matapos ang gayong pahayag, malakas na loob, maglalakas pa loob pa rin ba akong sabihin sa iyo na hindi mo kailangang magbayad ng ikapo hanggat may utang ka. Sasabihin ko ba sa iyo na tiyakin mong mabayaran ang lahat ng iyong pagkakautang sa tao kahit na kailangang nakawan mo ang Diyos upang gawin ito? Kung lahat ay tatanggap ng kasulatan ayon sa nakasulat at bubuksan ang kanilang mga puso upang maunawaan ang salita ng Panginoon, hindi nila sasabihin, hindi ko makita ang kahalagahan ng pagbabalik ng ikapo. Hindi ko makita kung bakit sa aking kalagayan kailangan kong magbigay ng ikapo. So ito po yung binasa ni Pastor Jonel. Nananakawan ba ng taong Diyos? Ang kahinatnan ng paggawa nito ay malinaw na ipinahayag. Hindi ko nais ipagsapalaran ang kahinatnang iyon. Ang lahat ng buong puso at matibay na pagpapasya na sundin ang Diyos na hindi gagamitin ang nakalaang pundo ng Panginoon, ang kanyang salapi, upang bayaran ang kanilang mga utang, ay sapat na ibalik sa Panginoon ang bahagi ng kanyang inaangking kanya. Tatanggap ng pagpapala ng Diyos na ipinangako sa lahat ng sumusunod sa Kanya. So ito po yung atin pong readings na napakaganda po mga kapatid. Amen. Pwede po ako mag-share? Pastor, i-reflect Yes, muna natin. Nag-reflect muna tayo sa mga kapatid. Sige po. Salamat, Pastor, sa reading. Pastor Junel. Okay po. Okay mga kapatid, baka meron po kayong mga gustong i-share o reflections dun po sa ating topic kahapon ng umaga na siyang binasa po ngayon ni Pastor Ramil. Meron po ba mga kapatid? Napakaganda, Pastor. Na? Opo. Pastor, ako gusto ko mag-reflect dito, Pastor, no? Na kahit pala sa mga panahong yung tinatawag na mga financial difficulty ay hindi dapat ginagalaw ang ikapo at handog na na-reserve na sa Panginoon. Naalala ko, Pastor, yung father ko po, kapag merong ano po yan meron siyang parang black na envelope na nakadikit sa pader. Ang gagawin niya, Pastor, kapag kapag nakuha na niya yung kanyang sahod at naihiwalay na yung tithes and offering, ilalagay niya yun doon. Kahit wala nang pambili, Pastor, ng bigas, hindi na pwedeng galawin yung nandoon sa bag na yun, Pastor, sapagkat yun ay naka-reserve na para sa Panginoon hanggang Sabado. Ano man ang mangyari, talagang hindi na siya gagalawin, Pastor. Kasi tama po sinabi ni Mrs. White, even in times of difficulties, mga kapatid, ay dapat hindi natin nagagamit yung pag-aari na para sa ating Panginoon. Instead, magtiwala tayo that God will provide everything that we need po, no? Yun po ang kinakailangan natin. Okay, si Brother Melvin po may sasabihin po sa atin. Sige, Brother Melvin, take your time po. Sige po, maiksi lang po. Napakaganda ng kwento ng kahapon. No? So, sabi ay, hindi na pwede ba kung di na ikaw po, may utang ako, marami akong utang. Tatay ko, maraming utang, sabi, no? So, halimbawa, ako, may utang ako, marami akong utang. Halos, inuuna ko pang bayaran yung utang bago ang Panginoon. Halimbawa, no? Sa mga kapatid, hindi ito makakatulong sa atin, ano? Baka mamaya ay, halimbawa, dahil sobrang down natin, hindi natin napapansin na i-stress na tayo. So mga kapatid, sa mga panahon na yun, wala ka pang sakit. Pero dahil sobrang down ka, ninanakawan mo pa ang Panginoon, sa halip na lumapit ka sa Kanya, ang kasunod nun, magkakasakit ka na mga kapatid dahil sa stress. So dapat sa panahon na ito, doon dapat lalo tayong lumapit sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Kanina pa tayo lalapit, kundi sa Kanya. No? Sarili natin kakayahan, din na nag-work Alam niyo, may kakilala akong ganyan mga kapatid. Nais ko siyang, sana, sinishare ko siya nito, pero sana one day maka-join siya dito, kapatiran natin yan. Hindi tiga sa amin, tiga malayo. So, baon na siya sa utang. Baon na siya sa utang. Pero yung dati niyang procedure, ginawa niya ulit, pinayuhan ko siya nung nakaraang araw lang. Sabi ko, alam mo kapatid, ang kulang sa'yo. Alam mo kung ano?
yung si Jesus ay muli mong tanggapin sa puso mo, mga kapatid. Sabi ko sa kanya yan. Siguro sana naman ay matandaan, maalala niya sinabi ko, no? Kasi sinabi niya sa akin na kahit na nagtatrabaho na siya ng Sabat, ay wala pa rin nangyayari, no? Sabi ko, kapatid, hindi yan ang solusyon. Lumapit ka kay Jesus. Wala na ibang tutulong sa'yo kundi ang Panginoon. Unti-unti kang may stress hanggang sa ikaw ay magkasakit ng maluba, at yun ang pinakamasaklap, lalo kang matatalo. Mga kapatid, huwag nating gawin dahilan yung may utang tayo. Bagkus, unahin natin ang Panginoon. At yung utang natin, bahala ang Panginoon, magbayad niyan. Bayad ako nga, may utang nga ako eh. Kulang 1,000,000 yung utang ko, hindi naman ako nakukulangan. Totoo yan, ha, Pastor Jerry. Pastor Junel, ako kulang 1,000,000 yung utang ko. Pero sabi nga ni Dr. Tam, bakit mo ba't sasakit yung ulo mo sa utang mo, hindi mo nga kayang bayaran, may nagpautang sa iyo, sumakit ang ulo. Iasa mo yan sa Panginoon, magtapat ka sa Panginoon. Yun ang gawin mo. Kaya yun ang ginawa ko, mga kapatid. Ako ay pasyente ni Dr. Tam nga pala, no? Ano ko lang, isa ako sa pinagaling ng Panginoon gamit ang karunungan ni Dr. Tam Mateo sa Antipolo Rizal. God first morning po sa lahat. Amen. Pastor Junel. Amen. Maraming salamat, Brother Melvin. Ayan. Praise the Lord. Pastor Junel. Okay po, Pastor. Yeah, maraming salamat. Alam ko maraming mga kapatid dyan, maraming reflections. Pausukin uli natin yung ating chat. Saka yung comments natin, section. Muli nating i-type ang lahat ng ating mga take sa ating mga napakinggang kahapon. Alam mo, Pastor Junel, iisa lang po ang key point nito. Maliwanag ba ako naririnig, Pastor? Yes, yeah. Pastor, clear po. Ang tinuturo nito, mga kapatid, sa atin ng story na ito ni Sister White, this is a very practical situation. Napaka-practical nito, mga kapatid. At si Sister White, kung sumagot din, ay practical pero biblical. Point niya is very biblical and practical. Mapapansin niyo, mga kapatid, yung sagot ni Sister White ay sagot siya ng ang point doon is yung pagtitiwala talaga. Yung magtiwala lang tayo sa Panginoon. At yung paggawa ng hindi niya kalooban ay, lalo na dito sa bagay na maliwanag ang instruction, ay paglalagay ng ating sarili sa kapanganib o yung lalong kahirapan. No? Alam po ninyo, ito ay isa sa mga challenge ng ating pagpo-promote ng faithfulness dito po sa financial faithfulness in terms of faithful returning of tithes and practice of combined offering plan. Ito yun mga kapatid. You will meet many of this kind sa lahat ng mga simbahan pupuntahan natin. Palagi ito ang dilema ng mga kapatid na magdesisyon na kanilang unahin ng Diyos dahilan po sa nakalalagyan nilang tinuturing na nagpapahirap sa kanila. Ito pong utang, mga kapatid. Ang utang ay hindi mabayad-bayadan. At dahil hindi mabayad-bayadan, ang solusyon nila ay tsaka na lang sila magtatapat pagbayad na. Pastor Junel, ano? Magtatapat lang kami pagbayad na. Ay, mga kapatid, hindi na ho kayo makapagtatapat pag hindi niyo po inuna ang Diyos. The economy of God, ang ekonomiya ng Diyos, mga kapatid, tatandaan po natin, ay kakaiba sa ating paraan ng ekonomiya. Alam niyo, kaya hindi natin mabayaran yan, mali ang management. Mali ang management. Ang tamang management ng finances para tayo makalaya sa finances o yung financial freedom na sinasabi, makinig po tayo sa Diyos. Put God first. It will save you from any kind of debt. Lahat ng pagkakautang, mahimala mong mababayaran. Kasi kung hindi natin ma-manage
ang pagsasauli sa Diyos ng kanya, papaano pang masasauli ang sa iba, mga kapatid. Ang key para tayo'y makalaya sa financial na ating crisis, sumunod tayo sa ekonomiya ng Diyos. Mayroon siyang pangako, mga kapatid. Return all the tithes and offerings to the storehouse of God. At nandun na po ang pangako. Mga kapatid, ang key po dito is management. Ulitin ko ho, management. And proper management of God's resources starts with putting God first in faithful returning of the tithe and giving of abundant and free will offerings. God bless you, mga kapatid, and let us try the Word of God. Put all your trust in the Word of God, and you will miraculously pay all your debts. Amen. Thank you very much po, Pastor. Ayan, so mga kapatid, no, talagang ang dapat nating alalahanin ay dapat unang-una lagi ang Panginoon, no? Hindi yung mga bagay sa mundong ito, kundi ang ating Panginoon. Kaya wag tayong mag-alala, mga kapatid ko, no? Kahit malaki ang utang natin, pag inuna natin ang ating Panginoon, lahat yan ay matatapos, mga kapatid. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Okay, Pastor, may bago ako pumunta kay Sister Net, babasahin ko lang po itong ilang mga katanungan na nandito po sa ating chat group, sa chat. Okay, umiinit na, Pastor, yung chat. Okay, basahin natin. Okay. Usok na. Opo, sabi rito, una po ay from Sister Mildred Santos Antonio. Tanong ko lang po, sana, Pastor, halimbawa po umutang ako, yun po ba ay bibigyan ko ng tithes and COP? Salamat po. Yan na nga po sinasabi ko babalikan niyo po palagi yung principle. Kaya yung principle po ang sagot niya. Kaya si Sister White, pag sumagot niya, biblical principle. Di ba, sabi nga nun sa Deuteronomy 14:22, you shall tithe all your increase. So, idipan nyo na ho. Yung po bang utang, increase, or asset ba siya, or liability. Ayan. Kayo ho makasagot nun, mga kapatid. Ngayon, ito po ang tiyak na praktikal na sagot. Okay? Alam ko kung gusto nyo bayaran yan. Kasi sabi ho ng Bible, ang taong walang planong magbayad ng utang ay masamang tao. Sabi po ni Haring David, no? The wicked did not plan to pay all his debts. Hindi naman po kaya tayo ganon. Gusto po talaga natin magbayad. Ngayon, mga kapatid, bago nyo bayaran yung utang nyo, put God first muna. Hello? Naintindihan nyo, mga kapatid? Yes, Huwag po. nyo munang babayaran ng utang, tsaka kayo babalik sa put God first, mga kapatid. Dahil sa kagustuhan po ninyong bayaran yan at makalaya na tayo dyan, para mabayaran at makalaya kayo dyan, yung pagkukunan nyo ng inyong pambayad, yun po yung income ninyo. Yung pagkukunan ninyo ng inyong pagbayad dyan, doon po yung income ninyo. Sa income ninyo, bago po tayo magbayad, unahin natin ang Diyos at mahimalan yung malalagpasan ang lahat ng yan. Ngayon, mga kapatid, so yun po yung practical nating sagot na payo ng ating Panginoon. God bless you po. Amen. Okay. Next question naman po. Okay, then Sister Net. Tapos punta naman po tayo kay Kuya Jack yan. Okay, kay Sister Brenda Manukay, Pastor. Maranasan ko rin po na ang ikapo kalahati magbigay ng Panginoon at sunod na linggo ibigay. Ibig sabihin, sa sunod na Sabado, kanais-nais po ba gawin at tanggapin po ng ating Panginoon? Kaya naman minsan nauubusan ng pangbili ng gamot. Okay, nakuha niyo, Pastor, yung kanyang tanong po, no? Ito ho, nakuha ko po yan, mga kapatid. Yan na, sa mga susunod na chapter po ng ating pong reading, salamat po sa ating kapatid na nagtanong, Sister Brenda. Alam kong naghahangad siya at nagnanais na sumunod talaga sa Panginoon.
Pero dulot ng mga ganitong sitwasyon ay nakakapag-alinlangan na i-practice po itong ating pinananawagan ng Diyos sa atin. Anyayahan tayo ng Diyos na magtapat dito. No? So ito ho yung mga practical na mga sitwasyon na alam ko nauunawaan tayo lahat ng Diyos dito, mga kapatid. Ngayon, sa puntong ito, mayroon po tayong reserve na chapter dyan, paano ginagamit ang mga tithes and offerings ng ating Panginoon. Mayroon po tayong chapter dyan, malapit na ho yun. Ang sagot ko po dito, Pastor Junel, ay practical din. No? Practical din. Ang una na gusto ko pong maintindihan ninyong prinsipyo, yung pong sa Deuteronomy 23. No? Meron po sinasabi doon, huwag ninyong i-delay. Ano ba yung delay sa Tagalog, Pastor? Delay, ipagpaliban. No? Huwag niyong ipagpapaliban na tuparin ang inyong sinumpa sa Panginoon. Yun po yung binasa natin noong nakaraan sa payo ni Sister White, na be prompt, maging prompt tayo dito sa pagdadala, lalo tigit sa panahon ng pagsamba. Kasi pag ito po ay dinilay natin, ito na ho yun, papasok na ho yun. Siguro naiintindihan naman ng Panginoon na ako'y kinakailangan ko ito, tungkol naman ito sa buhay ko. Ayun na po yun, papasok na po yan. Mauuna na po yung sarili natin bago natin ilagay ang buong tiwala natin sa Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, medicine or without medicine, kaya tayong isurvive ng Diyos. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hindi ko sinasabi sa inyo na huwag na kayong bumili ng gamot at ibigay nyo ng lahat-lahat sa Panginoon. No mga kapatid, bago kayo bumili ng gamot, tiyakin natin na dito sa ating mga karamdamang tinataglay, una muna nating ginagamot ang lubos na pagdepende natin sa Diyos. Dapat sa mahirap at maginhawa, ang Diyos ang una sa buhay natin. Kasi siya ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Na-provide nyo nga ang kaunti nyong pangangailangan. Nabili nyo yung gamot, nabili nyo yung bigas sa ating kahirapan, inuna natin yung sarili natin. Nawala naman ang ating tiwala sa Panginoon. Dahil sa pangsamandali lamang na isustain natin ang ating pangangailangan. Mga kapatid, unahin natin ang Diyos at mararanasan nating lahat ang pangakong ginhawa. Hindi man po sa gana, ang titiyakin ko po sa inyo, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Ipinangako po ng Diyos yan. And all these things, the needs, ang lahat ng pangangailangan natin ay Kanyang idadagdag kung uunahin natin, hanapin, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang ating sagot. Amen. Ayan. Thank you very much po, Pastor, sa inyong pagpapaliwanag, no? At sana po naging malinaw ito mga kapatid sa bawat sa atin. Okay, Sister Net, yung inyo pong isi-share. Sige po. Nagtatype ako, Pastor, kaya lang hindi ko matapos-tapos kasi sabi ko ba maubusan ng oras. Kaya sabi ko nagtaas na lang ako ng kamay. Napakaganda ng ating topic na inano ni Pastor na tinalakay natin lang po. I-share ko lang, Pastor, yung aking experience. Simula nung dumating sa akin yung katuruan ng tithes and offering. Yung naranasan ko yan sa pag-utang. Alam nyo, natitempt ka talaga na kapag ka nakatabi na yung tithes mo at tapos ay gusto mong mangutang o kaya may babayaran kang utang, natitempt ka talaga na galawin. Pero, alam niyo, Pastor, kasi nung natutunan ko yung tungkol sa tithes and offering, talagang idiniin sa akin yan. Nung ako ay tinuruan, nung hindi pa ako Adventist, diniin talaga sa akin yan na hindi yan pwedeng galawin kahit nahiramin mo, o sabi na ay utangin mo o babayaran mo rin naman, talaga idiniin sa akin yon. Kaya po may mga time na kung saan ay sabi ko hiramin ko muna to, pero kinukonsensya po talaga ako kasi talagang doon pumapasok yung palo na sinasabi na
magagawa nating utangan siya, ninanakawan na natin siya noon. Kasi sa kanya na yun eh. Binigay mo na, tinabi mo na, tapos kukunin mo pa ulit. Parang nag-aalinlangan ka. Nangyari po sa akin yan, Pastor. Tapos meron pang nag-question siya sa akin, sabi niya gano'n, ang laki ng tights mo, tinatabi mo ang tights mo, may tights ka, nagbibigay ka ng malaki. Pero bakit hindi mo, may nangangailangan ng tulong, bakit hindi mo muna ipahiram? Mga ganun ba, Pastor? Kaya lang po, talagang yun ang pagsubok ko sa Panginoon. Ginawa ko yun, talagang hindi ko yun ginagalaw. Kahit na po ako ay umutang, kahit wala akong panggastos, utang ako sa iba, pero hindi ko gagalawin ang tithes and offering na nakatabi na po. Yun ay sinubukan ko na. Nung ginagawa ko po yun, hindi na po ako nagkakautang. Hindi na po ako hanggang ngayon, hindi ko po nararanasan ang umutang sa tithes and offering. Ganon din, hindi na ko rin nakakaranas na umutang ako ng salapi para panggastos. Talagang God provides. Kaya nga sabi sa atin, lagi nating subukan ng Panginoon. At ang lahat ng bagay ay unahin natin siya at siya ay hindi magpapabaya sa atin. Mabigat po na kasalanan yung nangyayari sa atin na kapag inuna natin bayaran yung ating mga pagkakautang tapos kukunin natin, uutangan natin ulit ang Panginoon, pinahiram lang sa iya. Sabi nga, nadadagdagan ng kasalanan mo dahil nga doon sa pagnanakaw. Doon pala yun, kala natin simpleng bagay lang yung sinasabi na ninanakawan niyo ako, yung pala nadadagdagan pa ang ating kasalanan. Lumalaki pa ang utang natin sa Diyos dahil sa hindi natin pag-una sa Kanya. Mas matindi pala ang interest na ibibigay ng Diyos ang tatawagin sa atin ay kawatan o magnanakaw. Masakit po ito, umarap tayo sa Kanya at sasabihin niya sa atin na hindi ko kayo kilala kasi hindi naman tayo talaga sumusunod. Susunod tayo tapos lumalayo din tayo. Isang sumpa sa swail na anak. Napakasakit po nito. Kaya ngayon, binibigyan tayo ng mga paalala katulad nito, mapalad tayo kasi nakakarinig tayo ng mga mensahe na nagpapaalala sa atin kung paano natin i-manage yung mga resources na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan at nalalabag natin ang pagbabalik ng tithes and offering, nalulungkot po ang Panginoon. Kung titignan po natin siguro ang mukha ng Panginoon, nalulungkot siya. Ganun pa man, nakalahad pa rin yung dalawang kamay niya, nag-aanyaya na, balik anak, balik. Huwag mong gawin yan. May nagpapaalala, mayroong nagsasabi sa ating mga isipan na, huwag mong gawin yan, hindi tama. Unahin mo ako, magtapat ka. Dahil ang ating Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Totoo siya. Subok na natin siya. Hindi siya nagkukunwari o hindi siya nagsasabi ng hindi totoo. Kapag sinabi niya na pagpapalain ko kayo, pagpapalain niya tayo. Kaya magtiwala lamang tayo sa Diyos, so tayo makalimot na mahalin siya at unahin siya. God first morning po, Pastor. Amen. 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 Thank you very much, Sister Net. Ayan. Basa tayo, basa. Basa po, basa. So, Pastor, lahat babasahin ko na ha. Para dire-diretso na. Walang tayo oras eh. Sige. Sige. Okay, sabi po dito ni Brother Melvin, totoo po yan, Pastor Jerry. Experience ko yan. Yung utang ko ay nung nagkasakit ako. Naubos lahat ng ipon ko, pati mga investment. Nag-autang pa ako para magpatuloy sa pagpapagaling. But praise God, trusting Him saved my day. Okay? Sabi naman po ni Kuya Jack, tama po ang sinasabi ni Hagay. Kung hindi natin ibinibigay ang para sa Diyos, para tayo nagpapagal para sa wala. At para nating ibinubulsa ang ating pera sa ating bulsang butas. Walang naiipon, no? Nawawala, no? Totoo yan, mga kapatid. At okay, sabi naman po ni Brother Edmond, let God's portion be first set apart. Yan. Sa Council of Stewardship 81. Okay, point 1. Okay, babasahin ko po nung kay Brother Melvin. Okay, palagay ko magandang ano po ito eh, patotoo. So, sabi niya po rito, okay, ganyan dati ang pananaw ko eh. Sabi ko, naunawaan na ng Diyos yan. Pambili ko naman ng gamot. Pero nung naunawaan ko na dapat talagang unahin ng Diyos, ay nabuo sa isipan ko ang ganito. Di bali nang mamatay ako ng tapat sa Panginoon, bubuhayin niya naman ako muli. Ang tunay na kagalingan na ang aking mararanasan. Kesa naman sumugal ako, na isipin kong naunawaan ako ng Diyos, gagasusin ko muna ito pambili ng gamot ko. Kaya lang mga kapatid, uminuman ako ng gamot o hindi, mamamatay pa rin naman ako. So pag namatay ako at nang hindi nagtatapat sa Kanya, delikado ang lagay ko. Kaya sabi ko,
magtapat na lang ako. Yan ang aking natutunan sa daily devotional. Amen. Praise the Lord. Brother Melvin, ayan, talagang purihin natin ang ating Panginoon. Talagang put God first and will never be last, mga kapatid. Thank you very much, Brother Melvin. Okay po, Pastor Jerry. Yeah, mga kapatid, gusto ko po itong sabihin sa ating lahat. Handaan po ninyo, sinabi ng Panginoon na ang maliwanag niyang plano sa atin. Jeremiah 29 verse 11 ba yan, Pastor? Na ang mga pala ng Diyos sa atin ay maganda, plano ng kabutihan at ng hinaharap. Kasama na po ito, mga kapatid, yung plano na ito. Yung pagalingin tayo, gusto tayong pagalingin ng Diyos. Plano ito ng Diyos. Pero bago niya magawa yun, magtiwala muna tayo sa Kanya. Praise the Lord. Magtiwala muna tayo sa Kanya. Ang daming ating sakit, ang daming sakit na dadapo sa atin sa lupang ito. Hanggat nakatungtong tayo dito, mga kapatid, sa lupang ito, maraming krisis na darating sa atin. Hindi lang yung pang kahirapan yung problema natin. So kung ganito ang sitwasyon, hindi na tayo pwede magtiwala sa magagawa natin, mga kapatid. Ang pagtiwalaan na natin yung pinanggagalingan talaga ng source ng solusyon. Tama si Brother Melvin. Ulit-ulit niya yung sinasabi kasi naranasan niya yan. Mga kapatid, ipinapaanyaya ko ulit sa inyo. Iniimbitahan ko po kayo. Pagtiwalaan natin ng Diyos. Lumalang, nagpo-provide, may-ari, at nagpapagaling. Lahat ng gagawin ng Diyos sa atin. Gusto niya tayong maging magaling, masaya, maayos. Wala na siyang ibang hangad sa atin kundi bumuti tayo. Kaya kung may iniisip ka, kapatid, may iniisip po tayo na mabuti sa ating buhay, mas alam ng Diyos ang mabuti sa atin. Mas kilala tayo ng Diyos kaysa kilala natin ang ating sarili. Mas kita ng Diyos ang lahat kaysa kita natin. Kaya, aking mga kapatid, ipinapaanyaya muli sa inyo, magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. Amen. At sumunod sa maliwanag niyang mga instruction at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pagkukulangin. Mga kapatid, God bless you po. God bless. Okay, mga kapatid, thank you very much po, Pastor, sa inyong idinagdag. Pastor, dumarami pa yung paano kaya ito, Pastor? Pero ang gaganda kasi. Pastor? Pastor, hindi nakamute po kayo? Bigyan natin hanggang 5 minutes kasi parang sino ba speaker natin ngayon? Si Pastor Jun Serapica po. Sige, basa tayo ng at least mga siguro hanggang 6. Sige po, Pastor. Tuloy-tuloy. Okay, from Sister Neriza Erila Francisco, salamat po sa iglesia natin, SDA, na ayos mga kalusugan at tamang karakter, pagbabalik at pagbibigay, kagalingan ng katawan at spiritual ay binigay na lahat sa ating mananampalataya ng Diyos. Okay? Ayan, galing naman po kay Sister Zenaida. Opo, Pastor Jerry, unahin po natin ang Panginoon po. Siya po ang ating kakampi sa lahat ng ating dinadala sa buhay. Amen. At kay Sister Neriza Erelia Francisco, totoo po ang unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Relate po ako kay Brother Melvin kasi kung di dahil sa pagkakilala ko sa Kanya, sure kung di ako sagana sa sakit, baka nasa Memorial Park na ako. Dahil sa mabibigat na problema, yung di ka na makatulog madalas, mainit na ulo at maraming sakit. Salamat sa ating iglesia, Seventh-day Adventist. Okay? Ayan, thank you very much po. At kay Sister Brother Carlito Hila, unahin po natin ang para sa Diyos bago ang lahat ng bagay. Yan po ang totoo, ang tunay na pagtatapat. Unang Korinto 2:4. Okay, yan mga kapatid at amen. Pastor Jerry, di ko mapigilang mapaluha dito. God has been so good to me and is always good to you, to all of us. Put God first. Yan po, Pastor Jerry, request niya po kasi pausukan ang chat box. Yan po, di lang umuusok, nagbabaga. Okay, mga kapatid, kaya ayan wag po kayong mahiyang bukas kung meron po kayong mga reflection, wag po kayong mahiyang mag-share, no? Feel free mga kapatid kasi itong time natin sa mga reflection, yan yung time na i-share nyo yung inyong mga damdamin, yung inyong mga saloobin mga kapatid. Kung ano yung inyong natutunan, ano yung inyong yung ano yung naging pagbabago sa ating buhay. Okay? Ayan.
Right, last na po. May humabol po talaga. Si Pastor Ramil. Last na po ito kay Pastor Ramil na po. Sige, Okay. sige. Sige. Minsan, iniisip natin na maaari nating ipagliban ang ating pagbibigay dahil sa ating mga personal na suliranin gaya ng pagkakautang o kakulangan sa pera. Subalit ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Malakias malinaw. Ang hindi pagbibigay ng nararapat sa Diyos ay isang anyo ng pagnanakaw. Ito ay isang seryosong paalala na dapat nating unahin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kabilang na ang ating pananalapi. Ngunit sa kabila ng babala, may kasamang pangako ang Diyos. Sinabi niya sa Malakias 3:10, subukin niyo ako, isang hamon na bihirang makita sa Biblia. Ipinangako ng Diyos na siya ay ang magbibigay at magsusustento ng ating pangailangan kung tayo ay magiging tapat sa pagbibigay sa Kanya. Hindi ibig sabihin nito na tayo ay biglang yayaman, ngunit nangangahulugan ito na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Ayan. Okay. Pastor Junel, may Bible ka? Opo, Pastor, meron po. Pakibasa mo Deuteronomy 23:21. Last na po yan para ma-encourage natin yung mga kapatid. Opo. Deuteronomy 23:21. Please. Tapos start na tayo sa another segment. Yeah. Ito po ang sabi mga kapatid sa 23:21, Pastor, no? Okay. Kaso po English, Pastor, okay lang po. Okay lang po yan. Sige po. Okay, sabi po rito, when you make a vow to the Lord your God, you shall not delay to pay it. For the Lord your God will surely require it of you and it would be sin to you. Okay, so yan, ito po yung sinasabi ni Pastor kanina, no? Kapag tayo po ay nangako sa Panginoon, mga kapatid, ay wag po natin itong, yung para sa Kanya, wag nating i-delay yan, mga kapatid. Ibigay natin ang para sa ating Panginoon. Okay? Yan. Thank you very much po, kapatid. Opo. Start na tayo. Yeah. Okay, so yung ibang mga reflections yung mga kapatid ay pwede niyong i-paste, copy-paste at bukas po natin ulit yan babasahin mga kapatid. Okay? Ayan, so kasi ang ating oras ay medyo nagdudumali. Thank you very much for your reflections mga kapatid. Bukas po ulit, magre-reflection po tayo. At ngayon, atin pong panoorin ang God First video. Also I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" Then I said, "Here am I. Send me." Wilhelm Stein Jr. was a son of German immigrants. He was born in Brazil on November 13th, 1871. At 17, he proved to be a worthy young man, dedicated to his studies and with a promising career shop in Piracicaba. Medyo humina po yung signal po siguro ni Pastor Jerry, no? Ayan, so ayun po yung ating God First video, but bukas po mapapanood po natin ulit yung mga kapatid. So let us now give time to Pastor June para po sa ating reflection topic po sa umagang ito. Okay, Pastor June? Yes, so marami pong salamat Pastor Junel. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng nandito sa Zoom, magandang umaga po. Happy God First morning mga kapatid. Nice ko pong i-share ang aking screen. PowerPoint para po kitang-kita natin mga kapatid. Wait lang. Ayan, nakikita na po ba mga
mga kapatid? Yes, Pastor. Pastor Junel, nakikita na po. Opo. Okay, so maraming pong salamat. Napakaganda po ng ating reflection kanina, no po. Ito pong ating mixing pag-aaral sa atin pong susunod na subtopic. Actually, nasa chapter 19 pa rin po tayo ng Councils of Stewardship. At ito po yung subtopic. Ang pamagat ay ang tunay na dahilan sa pagpapaliban. Ang tunay na dahilan sa pagpapaliban. Sa Tagalog ay reason, the true reason for withholding. The true reason for withholding. Kung kahapon kahapon ng umaga ang tinalakay po na pagpapaliban ay yung sa tithes, ngayon naman po ay may kinalaman naman sa ating mga offerings. Ano po? O yung inatawag na malayang handog. Yan. Basahin po natin ang sabi ni Mrs. White. Sabi po dito, nakita ko ng ilan ay humiwalay sa pagtulong sa kadahilanan o gawain ng Diyos dahil sila ay may utang. Kung kanila lamang pag-aaralan ng maigi ang kanilang sariling puso, makikita nila na ang pagmamahal sa sarili ang tunay na dahilan kung bakit sila ay hindi nagbigay ng voluntaryong handog sa Diyos. Ang ilan ay mananatiling may utang. Dahil sa kanilang kasakiman, ang mapagpalang kamay ng Diyos ay hindi sa kanila upang pagpapalain ang kanilang mga gawain. Mas mahal nila ang mundong ito kaysa pagmamahal sa katotohanan. Hindi sila narapat sa itaas at hindi naghahanda para sa kaharian ng Diyos. At hindi naghahanda para sa kaharian ng Diyos. So kung atin pong uunawain ito, mga kapatid, o atin pang papalawakin ang sulat ni Mrs. White, mga kapatid, ay wait lang po, ano? Makikita po natin na una, sa sinabi po dito, teka lang, nawala. Okay. Bakit kaya ayaw? Ayan. Una, sabi ni Mrs. White, nakita na po pala ito, no? Hindi po lingid sa kaalaman ng Diyos o ang Panginoong Diyos ay alam lahat ng nangyayari sa atin, ano po, bawat isa sa atin. At dito sabi ni Mrs. White, siya ay pinakita ng Panginoong Diyos kung ano po yung meron sa isang tao doon sa mga hindi po nakakapagbigay ng kanila pong mga handog. Yan. At ang sabi dito ay kung bakit hindi sila nakakapagbigay dahil may utang. Yan. Ito yung ginagamit na dahilan. Minsan, alibay po, no? ng mga kapatid o tayo. Yan. Nagsasabi tayo na may utang kasi ako kaya unahin ko yung utang ko muna. Yan. Kanina po ay nabanggit na po, nagkaroon tayo ng reflection na po. Yan. So, yan po talaga yung dinadahilan natin. Ano po, yung dahil may utang tayo, kailangan unahin muna yung utang, saka na lang kapag bayad na at ako'y magbibigay sa Panginoong Diyos. Yan. Sabi ni Mrs. White, kung kanila lamang pag-aaralan ng maigi, hindi pala yon yung dahilan, yung sabi natin may utang. Yun pala ay alibay lang. Ano po, alibay lang. Ang totoo pala na dahilan ay ang tao po ay selfish. Ano po? Yan. Selfish po siya. Sabi dito ay makikita nila na ang pagmamahal sa sarili ang tunay na dahilan kung bakit sila ay hindi nagbigay ng voluntaryong handog sa Diyos. Yan. So, selfish. Sarili ang inuuna. Maaring nagkautang kasi dahil hindi niya inuna ang Panginoong Diyos, inuna niya muna yung luho niya, ano po, mga pansarili o mga bagay na
ang sanlibutan na nakalimutan niya ang magbigay sa Panginoong Diyos. O kaya ay naubos na yung para sa Panginoong Diyos. Yan. At sasabihin na kulang pa ito. O ang iba, di ba, naglo-loan, na bumili ng sasakyan, ng bahay, ng mga gamit, ano po. Inuna po yung pang sanlibutan na mga bagay-bagay kaysa po unahin ang Panginoong Diyos. Ang ibigay ang para sa Panginoong Diyos. Yan. Kaya po, sinabi dito na ang pinakadahilan, hindi po yung sa utang, kundi yung pagmamahal sa sarili. Yan, pagmamahal sa sarili. Yan. Ano pa? Ang sabi dito ay, ang ilan ay mananatiling may utang kapag ganoon na tayo po ay hindi inuuna ang Panginoong Diyos, mababaon tayo sa utang. O kaya ay, ganun na lang ang ating maging buhay. May utang po palagi. Hirap po, no? Pag laging may utang. Yan. Ako, hindi ko pa na-experience po yung ganyan ano po. Kung meron man ay yung talagang emergency na kailangan. Pero so far naman ay hindi pa ako nagkakautang. Okay. Kaya hindi ko masyadong ma-explain yan. Okay. Dahil sa kanilang kasakiman, ang sabi dito, ang mapagpalang kamay ng Diyos ay hindi sa kanila upang pagpalain ang kanilang mga gawain. Yan. Dahil sa kanilang kasakiman, ang mapagpalang kamay ng Diyos ay hindi sa kanila. Yan. Tulad ng ating mga refleksyon kanina, no, kapag hindi mo inuna ang Panginoong Diyos, ay ayan, yung ano man yung ginagawa mo, ikaw na mismo ang makakaramdam na feeling mo palagi ay parang kulang pa rin. No po, hindi ka nasasatisfy. Pag hindi ka nasasatisfy ay hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Ano po? Ayan, hindi ka na masaya. At gayon din, lalo kang hindi po makakapag-tapat sa Panginoong Diyos dahil napupuno ka na ng pag-aalala. Ano po? Pag-aalala doon sa utang mo. Yan. Okay? So, ayan, ang magiging consequence po kapag hindi natin inuuna ang Panginoong Diyos. Kapatid, kung mas iniisip pa natin yung mga bagay na pansanlibutan kaysa po ang sa Panginoon. Kaya sabi dito, mas mahal nila ang mundong ito kaysa sa pagmamahal sa katotohanan. Hindi sila nararapat sa itaas at hindi naghahanda para sa kaharian ng Diyos. At kapag ganoon nga po, mga kapatid, na inuuna natin ang mga bagay sa mundong ito ay parang ang buhay natin, gusto natin dito na tayo sa mundong ito. Dito na gusto nating manirahan dito sa mundong ito. Na hindi na po natin inaasaham yung pangako ng Panginoong Diyos, ang inihanda niya na ating tirahan ang langit na bayan, mga kapatid. Ano po? Kaya po, ang sabi dito, hindi nararapat o hindi naghahanda sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, sabi nga po ng Bible, sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, ano po, dito sa Matthew 6 verse 19 and 21, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga nakukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Napakalinaw po, na sinabi ng Panginoong Hesus na huwag tayong mag-ipon ng ating kayamanan dito sa lupa, kundi ipunin natin yung kayamanan natin sa langit. Ang kayamanan na tunay, na hindi nasisira, nabubulok, ay ang inihahanda ng ating Panginoon. Mga bagay dito sa mundo ay alam na ho natin, nadi-deteriorate, nasisira, ayan.
Kaya po, ipunin natin o mag-ipon tayo ng kayamanan natin sa langit. Sabi pa nga sa Colossians chapter 3 verse 2 hanggang 4, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. Yan. So bilang mga mananampalataya, bilang Seventh-day Adventist Christians, tayo po ay tinatawagan ng Panginoong Diyos na ang ating pag-iisip ay atin pong ilagak sa mga makalangit na bagay. Nawa ay magtapat po tayo, hindi lang po sa tithes, hindi magtapat din tayo sa pagbibigay sa offerings. Kaya nga, ina-encourage tayo na mag-COP, Combined Offering Plan, para po ang gawain ng Panginoon, hindi lang po sa pangkalahatan na gawain, kundi maging sa ating lokal na iglesia ay masuportahan po natin. Kung tayo ay hindi nagpapabaya sa pagbibigay ng ating mga offerings at maging generous po tayo sa pagbibigay nito. Unahin po natin lagi ang Panginoong Diyos. Unahin po natin siya upang ang kanya pong pangako ay sumaatin, dahil ang Panginoong Diyos ay tapat at totoo sa kanya pong pangako na hindi tayo pagkukulangin, hindi tayo paubayaan. Ipo-provide niya po ang lahat ng ating pangangailangan na ayon sa kanyang kalooban. Yan, ang Diyos ay marunong. Pag tayo ay nagbigay, marunong po ang Panginoong Diyos. Tayo nga po, kapag kami taong nagbigay sa atin, ay gustong-gusto na natin agad balikan ng pagbibigay din. Dahil na-touch tayo, di ba mga kapatid? Lalo't higit ang Panginoong Diyos. Mas higit siya sa tao na nagbibigay. Siya po ay Diyos na tapat at tunay na ang Diyos ay pag nagbigay ay sobra-sobra. Kaya unahin natin ang Panginoong Diyos. Gandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yan po ang ating mensahe. Okay, thank you. Thank you very much, Pastor June, sa iyong i-share sa umagang ito. Yan, purihin natin ang ating Panginoon, At ngayon mga kapatid ay tayo tutungo na sa ating United Prayer, sa ating prayer band. At of course, tayo muna ay dadako sa panalangin para po doon sa ating mga Bible interest student, yung mga taong ipinapanalangin po natin sa ating commitment card. Kaya bibigyan ko po muli kayo mga kapatid ng ilang minuto para sa silent prayer. And after ng silent Amen mga kapatid, Praise the Lord sa umaga na ito. Tunay na ako yung na-bless, nawa kayo rin, Na-bless ba kayo mga kapatid, lalo na sa kanina mga share ng kapatiran, Maganda yung topic, Yan, madalas nangyayari sa atin, experience natin yan. Kaya tayo ay marami sa atin na nakarelate, Kaya kung di ko mapigilan kanina na mapaluhat, Totoo yun, totoo lahat ng kaya ako yung share ko na testimonies ay totoong naranasan ko dati, at patuloy na ako yung natuto at nasi-share ko, nasi-share ko yung aking mga naranasan, So ayan, at sa ating mga kapatid na narito ngayon, patuloy kong itataas ang Panginoon sa umaga na ito. Alam ko meron sa ating mga nakakaranas ng ganyan, kulang sa pinansyal, tapos kailangan natin bumili ng gamot, kailangan gastusin ng pang-ikapo. Mga kapatid, huwag na natin subukan. Kanina sa topic natin ay subukan natin ang propeta. Ngayon dito sa topic natin, huwag natin subukan. Unahin natin ang Panginoon, mga kapatid. Tunay na walang talo kapag inuuna natin ang Panginoon. Sabi ko kanina sa kanila, sa mga pastor doon, meron akong additional reflection, pero medyo maselan, I-chat ko na lang. Pag pwedeng basahin niyo po. Binasa nila, mga kapatid, Tunay yun, totoo yung galing sa puso ko yun. Na mamatay man ako
nagtatapat sa Panginoon, swerte bubuhay ako muli. Anyway, uminom ako, ang tao magkasakit man o hindi, tunay na mamamatayan na sa katandaan. Uminom ako ng gamot o hindi, ay pamamatay pa rin ako. Mamatay na lang ako na nagtatapat. Totoo yan, ano? At tingnan niyo po mga kapatid, hanggang ngayon di naman ako nagagamot. Wala, buhay pa rin naman ako. 6 years na. Alam niyo ng mga tigagapan, ano po? Mabigat ang talagang pinagdaan ako sa buhay at tunay yung aking pagbabago ay kaya pinapasalamat ko sa Panginoon mga kapatid, ano? Pinagpatuloy pa ng topic dito ngayon, ano? Yung maganda ulit yung topic, bukas umuusok na naman ng chat box na to, no? So, pagka ang hindi pagbibigay ay madalas na bunga ng kasakiman, huwag na tayo magdahilan, ano po? Huwag na tayo magdahilan. Madalas na kasakiman, ano po? At walang pagtitiwala sa Panginoon. Yes, gawa ng karamdaman, kaya di tayo nakapagbibigay ng offering. Na yung kahapon na sa tithes, ngayon naman ay sa offering. Pero sa offering mga kapatid, kasakiman talaga, no? Wala namang iba. Nakapag-tithes ka na ba't di ka pa makapag-offering, di ba? So yan, ano? Yun ang nakikita ko sa lesson na yun. At bukas maganda, umuusok na reflection na naman, ano? Bumalik kayo bukas mga kapatid. Malaking nawawala sa inyo kung di kayo babalikan po. So, sa Sister Nimpa, Brother Melvin, pasama sa prayer si RK, anak ni Pichi, pauwi dito sa Pilipinas. Dala niya ang ash ni Pichi. Sana ingatan siya hanggang mailibing si Pichi. Salamat po. Sige po. RK, ano po? Sige. Okay, basahin natin yung iba pa. Dito nabasa kanina eh. Sister Juliet Orsino Astrero, salamat po sa pag-commit. Masarap magtapat ng buong puso sa Panginoon dahil magkakaroon man tayo ng mga problema sa buhay na ito, mas madami pang mga solusyon na ibibigay niya sa atin. Napakaganda. Hindi na nabasa doon eh. Napakarami pa nagdagdag doon eh. Hindi nila nabasa. Talaga umuusok talaga. Kinat na nila, hindi natatapos eh, no? So, masarap gastusin ng pera pag naitabi na natin ang ating tithes and offering. Itong the best at Rebi. Panatag ka ng gumastos. At makikita natin hindi tayo magkukulangin ng ating Panginoon. Marami pang gagastusin natin, no, Rebi. Marami pang matitira. Yan ang sinabi ni Sister Annie. Marami pa naman talaga palang natitira. Pag naitabi mo na yung tithes and offering, marami pa rin. Hindi naman kumulang. Diba? Sabi niya, testimony siya ng Sabado. So, yan, ano, sama natin sa panalangin. Si Sister Sinaida Manarang, po Brother Mel, unahin po natin ang Panginoon. Ako po lahat ng aking nararanasan sa aking mister, binibigay ko na po sa Panginoon. Yan ang pinaka-the best po, no? Hindi yun na, sa totoo lang, isang natutunan ko sa pinanood naming movie, no? Spiritual movie. Tungkol sa mag-asawa. Gusto nyo, panoorin nyo po. I-share ko sa inyo. I-chat nyo po ako kung gusto nyo. Sabi kung nagiging problema natin yung asawa natin, sabi dun, huwag nating awayin. Hindi siya yung kaaway natin, mga kapatid. Huwag na kayong magtalo, hindi kayo magtatagumpay sa isa, pares kayong hindi magpapatalo. Walang mananalo sa inyo, magkakagalit lang kayo. Asin ang tunay nating kaaway, si Satan. Ginagamit kayong mag-asawa para mag-away, tuwan-tuwa siya. So, huwag awayin ang asawa kung may problema, pag si Satan ang tunay na kaaway. Magpakumbaba, yun ang panglaban. Hindi yung sumagot sa asawa. Ano po? Pakumbaba po kayo. Gamitin nating pananggalang si Jesus. Lagi yan, mananagumpay kayo. Pagka umiinit ang kanyang, si Jesus palagi yung ating isama. Kasi magpapakumbaba ka nun eh. Pag si Jesus yung kasama mo, sigurado hindi ka matatalo. Ano po? Sister Juliet Orsino Astrero, patuloy po natin ipag-pray si Sister Estrella Gargasin sa kanyang pinagdaraan ng sakit. Po, no? Matagal na rin natin itong nasa prayer list. Ano po? At wag po kay Sister Estrella Gargasin, wag ka pong mawawala ng pag-asa. Ikaw po ay tunay na pagagalingin ng Panginoon. Pag sinabi yan tunay, that means tunay. Hindi yan nakisinungaling ang Panginoon. Ano? Ako 100% naniniwala ako na gagaling ka. Ano po? Sa ano pa mang kapanahunan, ikaw po ay gagaling. Ano po? In God's perfect time, sabi nga. Teka, isusulat ko, makakalimutan ko, magkanalampasan na naman. Ano? Sister Estrella Gargasin. Sige, type niyo pa po kung meron pa kayo yung mga prayer request. Ano po?
si Arke, ano po, si Arke, pauwi galing siya ng Canada, no? Okay. Matagal na nating prayer, nasa kasama natin sa prayer list ito, si Sister Peachy na to, yung sponsor ng Tabakaw, ano po. Talagang natapos yung kanyang pagtitiis, ano, ng panahon na hindi na kaya ng kanyang katawan. Pero, mga kapatid, si Sister Peachy ay tunay na pagagalingan ng Panginoon. Hindi naman naging sinungaling ang Panginoon. One day, babangon siyang muli. Wala na siyang sakit, ano po. At siya ay makakasama at makakapiling ng Panginoon, ano. Kung wala na kayong panalangin, ay pre-request, tayo po yung manalangin. Unahin natin yung ating mga commitment cards at panalangin natin yung mga pangalan, 5 pangalan na panalangin or mahigit pa. At sabay-sabay natin ilapit sa Panginoon. Mga 30 seconds, ano po. Let's pray po, mga kapatid. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga nito at ginising nyo kami ng tamang oras na muling matuto, muling mapalapit sa iyo, muling matouch ang aming mga puso sa umaga nito sa pamamagitan ng mga testimonies and lesson and reflections na tunay na nagpapakita ng inyong kabutihan sa amin simula sa umpisa hanggang sa kapanahunan ngayon, magpapatuloy hanggang sa wakas ng sanlibutan. Salamat sa inyong pagmamahal. Tunay na ramdam po namin ang inyong pag-ibig, O Diyos. Ang aming panalangin sa umaga na ito, kasama ng aming mga prayer warriors. Una ay ang paghihingi ng pagpapakumbaba at pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Minsan sa aming buhay kami hindi naging tapat. Minsan sa aming buhay ay iniisip namin na naunawaan nyo kami sa mga ganitong sitwasyon. Minsan nagkukulang kami sa pagtitiwala po sa inyo. Ngunit ang aming karunungan ay tiyak na kamangmangan sa inyong mga paningin. Salamat sa mga pagpapaalala sa amin ngayong umaga na kayo lamang ang dapat naming unahin. At sa kabila ng mga pagsubok na ito ng mabibigat na tumarating sa aming buhay, kayo lamang ang tunay na makakatulong sa amin, sapagkat sa sarili naming kakayanan ay tunay na wala po kaming magagawa. Salamat sa inyong mga paalala at patawad po sa aming mga nagawa, ang mga pagkukulang at pagkakasala. Sa umaga na ito, nais namin ilapit ang mga prayer requests, ang aming commitment cards, mga pangalan na nais namin ilapit sa inyo sa umaga na ito. Kasama na rin ang mga laman ng aming mga puso at isipan na prayer request sa umaga na ito. Sabay-sabay po namin itong inilalapit sa inyo at itinadalangin na ang inyong pagtinig dito sa aming panalangin ay aming pinasasalamatan ngayon pa lang. At gayon din naman sa aming mga pagpapatuloy ng panalangin, kasama namin ng ang pangaral na simultaneous na pangaral na gagawin dito sa amin. Sa Leonardo, sa General Tino, sa Peñaranda, gayon din naman sa Bulak. Patuloy niyo pong samahan ng bawat isa na nagsutulong-tulong na gumawa sa inyong mga bukirin. Ang San Leonardo Church, ang Peñaranda Church, ang General Tino at ang Bulak. Tulungan niyo po ang mga leaders na handang gumawa sa inyong mga bukirin. Ibigay po sa kanilang mga pangailangan, kalusugan at kanilang mga pangkabuhayan. At dalangin din po namin na iba pang may mga prayer request, ang comfort sa mga pamilya ng mga Agustin, ang mga Quillo family,
At ang sumawang family, tunay na malungkot nang mawala ng mahal sa buhay. Ngunit sa inyong mga pangako ay gumagaan ang aming pakiramdam na kami ay patuloy niyong bibigyan ng inyong mga katuparan ng inyong mga pangako sa amin sa tamang panahon. I-comfort po ang kanilang pamilya, ibigay sa kanilang mga pangailangan lalo sa pinansyal, at higit sa lahat ang kanilang kalusugan o dakilang Diyos. Ganyan din ang pangangaral sa Pantok SDA Church sa pangunguna ni Elder James Adaw. Samahan niyo po sila roon sa kanilang pangaral na maging matagumpay, maraming maipabahagian ng mabuting pabalita. Ganyan din si Brother Alex Graveria ng Santo Domingo Church. Patuloy niyo po siyang hipuin ng inyong mapagpagaling na kamay at ang kanilang mga gastusin na una naming panalangin na kayo po mag-provide o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang patuloy na kalakasan sa nanay ni Brother J. Cruz, na patuloy na siya ay makita niya ang inyong kabutihan at ang kanyang pagtatapat at pagtitiwala sa inyo ay magpatuloy at maging daluyan din siya ng pagpapala sa iba. Dalangin din namin si Sister Abel Hermino sa kanyang kagalingan, kalakasan, patuloy na kalakasan ni Brother Ramon Hernandez, kagalingan kay Nanay Juning Alpindo, gayon din kay Ma'am Carmen at kay Doc Partida, sa galingan din sa kay Tatay Divino Alabanza at sa mga parents ni Ma'am Karina. Gayon din ang kapatid sa bahay pare na naaksidente, hipuyo po siya ng mapagpagaling na kamay. Siya ay nasa PGH sa mga sandali na ito at huwag siya maputuli ng at maggawa ng paraan ang kanyang nagka-problemang mga paa. At patuloy namin sinasama sa panalangin si Sister Ana Rosbel Hermino sa kanyang kagalingan, si Nanay Sarmiento, gayon din si Nanay Belen Kilantang at ang iba pa naming mga kapatid na may mga karamdaman. At gayon din namin sinasama sa panalangin ng sambahayan si Ate Lorna pa kasama ni Kuya Bobby sa kanilang mga bigat na trabaho sa araw-araw, ay sila po inyong samahan. Gayon din ang sambahayan ni Ate Mitch at aming pinapasalamat ang kaarawan ng kanyang anak na si Megan sa araw na ito. Salamat sa panibagong taon na kanyang pagdaraanan sa buhay. Salamat sa mga buong taon na nagdaan na siya ay inyong iningatan sa kabila ng mabibigat na pagsubok na dumating sa kanilang buhay, na siyang nagpatatagpo sa kanya. Tulungan niyo po ang batang ito na maging matagumpay sa kanyang mga plano kasama po ninyo, sapagkat kung hindi namin kayo makakasama ng aming plano ay magiging walang kasaysayan sa aming buhay. At gayon din pagpalain siya sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga plano sa buhay, sa kanyang ministry, gayon din ang kanyang pag-aaral o dakilang Diyos. Dawa maging isa siyang halimbawa sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga klase, sa kanyang kapitbahay. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Revi at ang buong San Leonardo Church, ang kanyang mga anak, sa kanilang pagtulong, pagsuporta sa kay Ate Revi sa pinansyal, lalong higit ang inaasahan namin at ini-request sa inyo, dakilang Diyos, ang buong pusong pagsusuporta, pagtitiwala po sa inyo ng kanyang mga anak, at nang sa ganun ang buong pamilya mag-ina ay magkakasamang sumasamba, nagtatapat at nagtitiwala po sa inyo. Dalangin din po namin ng sambayan ni Sister Mildred, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Nanay Fina, gayon din ang kanyang kahilingan para sa lahat na may mga karamdaman. Gayon din ang sambayan ni Sister Janet Katmaytan, ang kanyang asawa na may karamdaman sa maintenance, po ay inyong samahan sa araw-araw. Gayon din ang kanyang anak na nag-aaral. Ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na yung kanyang kalusugan o dakilang Diyos. Ang sambayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, ang sambayan ni Sister Des Flores, ang sambahayan ni Nanay Nerissa Francisco kasama si Brother Rinaldo Eusebio at ang kanyang buong pamilya, o sino pa man ang mga may magkaramdaman, ay po sila na mapagpagaling na kamay. Gayon din si Veronica na kanyang apo na patuloy na lumaki na kayo po ang kanyang kasama. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambahayan ni Ate Christy kasama na si Kuya Edgar, si Brother June sa kanilang pangunguna sa evangelism na kanilang gagawin sa March 19 to 29. Gayon din ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, Sister Emelinda Judilia, ang sambahayan ni Kuya Melchor Canlas, ni Brother Jojo at Janet Katmaytan, ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia,
ang sambahayan ni Sister Sinaida Manarang, kasama na yung kanyang apo at yung anak niya na nasa Saudi, kay si PJ, ang sambahayan ni Sister Juliet Barsibal, Gloria Balbido, Sister Estrella Gargasin sa kanyang kagalingan, ay sama namin po siya. Patuloy na kagalingan ang aming panalangin para sa kanya. At kayo pa man, alam namin na ang kayo mga nangako sa amin na hindi mapapako bagkus kayo laging tapat sa kanyang mga pangako. Kaya din ang sama namin sa panalangin yung safe travel ni RK na anak ni Sister Pichi, dala yung kanyang access na mabigyan ng marangal na paglilibing dito sa Pilipinas. Ingatan niya po siya sa kanyang pag-travel papauwi ng Pilipinas. Dalangin din po namin ng sambahayan ni Sister Juliet Astrero, si Sister Marilyn Garcia, si Sister Valentina Cordova. Dalangin din po namin ng iba pang mga kapatiran na nakasama namin ngayon sa oras na ito na hindi namin nabanggit. Patuloy niyo po kami pagpalain sa maghapon na ito. Kayo po ang manguna sa aming mga pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po yung aming inihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Praise the Lord mga kapatid. At salamat sa patuloy na pagsubaybay sa prayer warrior. Salamat po. Ano? Tunay na masarap manalangin mga kapatid. Ano po? Tunay na masarap manalangin. Kasama natin ang Panginoon pag tayo nananalangin. Sa bukas po muli, ano? Huwag kayong mawawala at lagi tayong tumutok. Dito tayo lalago mga kapatid. Kung paano ako lumago sa pamamagitan ng devotional na ito simula 3 years ago. Alam ko kayo rin ay lalago mga kapatid. Kayo rin ay lalago. Huwag matakot sa problema. Problema lang yan. May Jesus tayo, no? Kasama sa buhay yung problema, sabi ko ni Pastor Jerry, habang nakatungtong ka sa lupa na ito, ang problema hindi mauubos. Pero pag doon na tayo nakatapak sa langit na bayan, no more problems, no more pain mga kapatid, ano? Ayan, at salamat po sa mga patuloy na nag-share. Salamat sa inyo lahat, sa mga nag-views, sa mga patuloy na nagtapat sa Panginoon. Siya kasi ay unang naging tapat sa atin. Bukas ulit mga kapatid ay Huwebes ngayon, ano? Bukas ay Friday. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.